Jesus, we glorify your name, Panginoon. Father God, tonight, we continue to welcome your Holy Spirit, Father God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kayo lamang ang patuloy na maitaas. Kayo lamang, Father God, ang patuloy na mapapurihan, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, yung gabi, Father God. Lord, patuloy na ang bawat isa, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy na humihingi kami, Father God, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Alam namin na ang bawat kasalanan na amin nagagawa, Panginoon, hayag man o hindi, Panginoon, alam namin lahat ito, O Diyos, ay nakikita mo, Panginoon. Father God, tonight, Father God, patuloy kami, Lord, na lalapit, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, Panginoon. Patuloy na magsasambit ng pagpupuri, na pasasalamat, Panginoon, at pagluwalhati, Panginoon, sa iyong pangalan, Father God. Alam namin, Father God, na ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin sa gabi nito, O Diyos, ay yun ang inihanda, Panginoon. Ang bawat salita, Panginoon, na nalalabas, Panginoon, sa kanyang mga labi, Father God, ay patuloy na manggagaling lamang sa iyo, Father God. Lord, sa aming pag-aawitan, Panginoon, napipingi, Panginoon, ang kaaway, Father God, sa tuwing ang iyong mga anak, Panginoon, sa kanya-kanyang mga tahanan ay umaawit ng pagpupurin at pagsambal. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Lord, tanggapin mo, Father God, ang aming pagpupuri. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming alay na pagsamba para lamang sa iyo, O Diyos. Lord, walang mainam na hain na mas mainam na ihandog, Panginoon, kundi ang aming buhay, Panginoon, na patuloy na magpapagamit, patuloy, Panginoon, na ibibigay ang aming buhay, Panginoon, para lamang sa iyo, Father God. Lord, sa kanya-kanya naming mga tahanan, sa mga tao, Panginoon, na nanonood via Facebook, Lord, alam namin, Panginoon, na kayo ang kikilos, Father God. Kayo ang humihibok, ang Panginoon, ng kanilang mga puso, O Diyos. Lord, we welcome you, Father God, in this place. Lord, we adore you, we magnify you, Father God. Lord, sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba at pagluwalhati sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we glorify your name, Father God. Hallelujah. Sa gabi po ito, tayo po ay umawit, sumayaw, taas ang ating mga kamay at magpuri na may galak sa ating mga puso. Patuloy na ibigay natin yung the best na pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Amen. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nanakilay. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong hingin. Ang lahat ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakulain. Wala rin sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumihina. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Ang lahat ko ay pag-ibig ko, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakulain. Wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinda. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka,
puso'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aming nadarama, Panginoon, sa tuwing kami ay umahawig ng pagpupuri at pagsamba, Panginoon, para lamang sa iyo, O Diyos. Lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, Ang pangalan mo ay aming dadakilain, Father God. walang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Yes, Lord. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Langit ang aming nadarama, sa tuwing kami ay sumasamba sa iyo, Father God. O aming Diyos, Ikaw ang aming dakilang manunubos, Panginoon. Sabi nga ng Bible, sa Philippians 4:13, lahat ay kayang gawin. Amen. Amen? Sabi, for I can do all things through Christ who gives me strength. Diba? Kaya, ngayong hapon, patuloy na ibigay natin yung the best na pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, dahil sa biyaya mo, Panginoon, patuloy kami na awit at pagpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Aking Diyos na pinananubos mo ay ko'y sa'yo. Kayaman ko ay binayaran mo ng iyong dugo. Aking Diyos, biyaya may sukulan ako, ko'y sa'yo. Sa krus, itapin ko ang kamatayan, bagas sa ko'y lubos. Lahat ay kayang gawin na kayang harapin, kayang harapin. Sa biyaya mo, itindigan mo, buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo, tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Yes, Lord God. Sa biyaya mo, Panginoon, titindig kami, Father God. Hallelujah. Aking Diyos. Aking Diyos, na pinagmanunubos mo ay ko'y sa'yo. Kanayaman ko ay binayaran mo ng iyong dugo. Aking Diyos, biyaya mo'y sukulan ako, ko'y sa'yo. Sa Diyos, Yes, Lord. Pag-asa ko'y lubos, lahat ay kayang gawin. Lahat ay kayang harapin. kayang harapin. Sa biyaya mo, itindigan mo, buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo, tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa
Sabihin natin, lahat ay kaya gawin. Kaya gawin lahat, kaya harapin. Lahat kayang harapin. Ito pa. Kaya gawin lahat, kaya harapin. Yung mas malakas pa. Lahat ay kaya gawin. Lahat ay kaya gawin, lahat kaya harapin. Sa biyaya ng Diyos, lahat ay kaya-kaya. Kaya gawin lahat, kaya harapin. Kaya harapin sa biyaya mo, ibibigay mo. Buhay ay panatag sa palad ko. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo, ibibigay mo. Buhay ay panatag sa palad ko. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo, ibibigay mo. Buhay ay panatag sa palad ko. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Yes, Lord. Hallelujah. Lahat ay kaya-kaya dahil sa lakas na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na sa bawat sandali ng aming buhay, Ikaw ay mabuti, Panginoon. At sa habang buhay, Panginoon, ito ay mananatili, Panginoon. Minsan kami ay dumaranas ng pagsubok, ng dalamhati, Panginoon. Lord, alam namin, sabi mo, ang lahat ng ito ay kayang-kaya namin, Panginoon, na lagpasan. Problema, pagsubok o sakit man, kaya-kaya natin yan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Father God, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Patuloy tayo umawit ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o maikuuli. Maging sa dilim ng gabi. Sa siningang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon. Patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan. Sa pagluhan ng pusong nasugatan. Sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking
panahon. Ikaw ay nananatiling tapat, O Diyos, sa iyong mga anak. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Yes, Lord. Ang ating Diyos ay napakabuti. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang pabuti at pasasalamat. At ang aming pasasalamat, Panginoon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang pabuti at pasasalamat sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sugatan, sa pagsulong na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katutunan sa aking dalangin, sa malakas ang sa iyo nanggagaling, sa pagtutulong at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati sa Father God, sa bawat kabiguan, sa bawat masasakit na salita, Panginoon, na nagdulot, Panginoon, na ang puso namin ay masugatan, Panginoon. Lord, sa pagsubok, Panginoon, na patuloy na pinagdaraanan namin, Father God, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil, Panginoon, binibigyan mo kami ng pagsubok, binibigyan mo kami, Panginoon, ng kabiguan, Panginoon. Lord, sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita na ang bawat isa, O Diyos, ay pinahihintulutan mo, Panginoon, na makaranas ng pagsubok. Pinahihintulutan mo po, Panginoon, na makaranas ng problema. Dahil alam mo, O Diyos, kayang-kaya namin ito, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, kami ngayon ay nakatayo, nakatindig, Panginoon. Sa bawat pagsubok, tinatayuan namin ito. Hindi kami, Lord God, nananatili sa isang pwesto lamang, kundi dinadaanan namin ito, nilalagpasan namin ito. Dahil sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Panginoon, kasama ka namin, O Diyos. Salamat sa bawat katugunan ng aming mga dalangin, sa bawat sakit na iyong pinagaling, sa bawat panalangin, Lord God, na gabi-gabi namin niluluhod sa aming pananalangin, sa kalakasan, O Diyos, na sa iyo nagkagaling, Panginoon. Lahat ng ito, salamat, 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 O Diyos. Lord, sa gabi ito, marami kang tao, Panginoon, na hinihipo ang kanilang mga puso, O Diyos, through this live streaming, through Facebook, Father God. Lord,
Kapatid, ang pagsubok na yung pinagdaraanan ngayon ay hindi iba sa pagsubok na pinagdaraanan ng iba. Yung pagsubok na meron ka, meron din sila. Kapatid, wag kang hihinto, wag kang titigil sa pananalangin sa ating Panginoon. Dahil sa bawat pag-iyak mo, sa bawat pagluhod mo, kasama mo siya, pinakikinggan ka niya. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat sa patuloy na pagtutuwid mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa dalanghatian sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katulungan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa bawat katutunan ng aming dalangin. Hallelujah. Sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat.
Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagkat kayo'y tapat, kayo hindi nagbabago, kayo noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay nga, Ama, sa oras na ito, Panginoon, Lord, narito kami upang idakilain kayo, luwalhatiin, bagamat may mga suliranin, may mga problema kaming nararanasan. Lord, kami hindi titigil na kayo aming papurihan, sambahin, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy namin idedeklara, Panginoon, na kayo ang Diyos namin na makapangyarihan. Kayo ang Diyos namin na walang hindi kayang gawin, Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, Panginoon, Lord, alam namin as we worship your holy name, maging sa mga bahay-bahay ng inyong mga anak, you are moving right now, ministering to your people, and strengthening their faith right now by your spirit and even by the words, Lord, na mahahayag ngayong gabi. You will strengthen them, Lord Jesus. You will touch their lives, O Lord. You will revive their hearts, O Lord. Pagkat alam po namin sa panahon ito na kami nakakaranas ng mga bagay na mahirap, kayo lamang ang pwedeng magpalakas sa amin. Kaya hayaan nyo ngayong gabing ito, Panginoon, habang kami na sumasabay sa pananambahang ito, kayo malayang gumawa, kasabay ng aming pagtatanghal ng iyong dakilang pangalan. Holy Spirit, have your way. Pangunahan niyo po kami. Bless your word, anoint your word, and cover me, Lord, sa inyong napakalaking krus. Ibaba niyo po ako. Walang ibang maitaas, tanging kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang mahayag, kayo lamang ang madakila. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin inaalay ang gabi nito. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Tunay nga kami po ay nagagalak dahil muli po ay nahayag po o narito po tayo upang itanghal po natin ang pangalan ng ating Panginoon. This is our third week na tayo po ay nagsasagawa po ng ating midweek via Zoom. At the same time, tayo po ay naka-live sa ating live streaming FB dahil nais po namin na mas marami po ang maabot ng ating pong gawain. Kaya ngayong gabi po ito, kami po ay samahan po ninyo mula ngayong oras na ito hanggang siguro po bago po mag alas 8 ay tapos na po tayo. At hayaan po natin ngayong gabi ito, tayo po na nasa bahay, kami po na narito, kasama po ang worship team, ang media, ang mga young people, na mga manggagawa po natin na umaawit, ay hayaan natin ngayong gabi, ay muli po natin dadakilain ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po ay may mga prayer request, pwede po natin ilagay dyan sa ating comment section po ng ating FB Live. Kasi right after this po ng ating pong live worship, ay mag-grupo po ang mga lahat po tayo na narito ngayon, no? Ang HTP family sa ating pong Zoom at magkakaroon po tayo ng ating pananalangin. Lalo na po sa ating mga special concerns. So ngayong gabi pong ito, nawa ay nakahanda na po kayo. Amen? Lahat po ba tayo nakahanda na? Kung kayo handa na, ay patuloy po nating kunin, no, yung ating mga Biblia. Ito po yung ating pagbabasihan ngayong gabi. Wala tayong ibang batayan ng ating pong pag-aaralan, kundi ang salita ng Panginoon. Ngayong gabi pong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan po nating 5 truths about the storms of life. 5 truths about the storms of life. 5 katotohanan sa mga bagyo o unos ng buhay na dumarating po sa atin. Ngayon po kasi kaya ito ang binigay ng Lord sa atin na mensahe, ang dami pong dumarating na pagsubok sa atin. No, iba-iba. Number 1 na po dito yung pandemya na ating nararanasan ngayon. This is one of the difficult problems na ating pong nararanasan ngayon. Kasabay po yung marami pa natin mga concerns, mga karamdaman. At ang bagyo po ay dumarating. Ito po'y normal sa buhay. Ito po'y dumarating nang hindi natin nalalaman. At kagaya po ng panahon, may mga panahon po na mabagyo ang ating bansa. Sabi po ng pag-aaral ng Pag-asa, ang average number po ng bagyo or typhoon na dumarating sa bansang Pilipinas in a year ay 20. At yan daw po ay, kaya nga po, nakita po natin, no, pinalta na po yung lumang alpabeto natin. Ngayon ay naka-English na po yan. At yung lakas po nito ay iba-iba. No, merong bagyo na signal number 1 lang. Pero ngayon po, umabot na hanggang signal number 5. Simula nung nangyari yung Yolanda, no, one of the, sabi na po natin, strongest, no, pinakamalakas na bagyo dumating sa Pilipinas. At marahil ito na nga yung pinakamalakas. Ay yung signal number 4 dapat, ngayon po ay nagkaroon na tayo ng signal number 5. So ibig sabihin, sobrang lakas. At yung Yolanda,
Doon pa lang po sa Tacloban, meron pong namatay na doon libo-libong mga tao. At ang dami pong kinitil na buhay. At ito po'y tinawag na super typhoon. Ngayon, kaya po natin ito binabanggit, itong mga bagyong ng buhay na ito, no, sa paglakad natin sa ating pananampalataya, hindi ito nawawala. Amen, tayo man, maging tayong mga Kristiyano, amen, ay dumaranas ng mga unos ng buhay, ng mga problema, ng mga pagsubok, amen, ng mga paghihirap. At kadalasan ito ay biglang dumarating sa atin. Pero ngayong gabi pong ito, ay nais ng Lord na sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, makita po natin, even his disciples during Jesus was here on earth, no, when Jesus was still here on earth, kasama ang kanyang mga disipulo, ay nakaranas din po ng mga bagyo. Nakaranas ng malalakas na hangin. Nakaranas sila ng matitinding unos ng buhay. Pero kailanman hindi sila pinabayaan ng ating Diyos. Amen? Hindi sila iniwanan ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, nais ng Lord na makita natin ano yung ating gagawin, ano yung ibang katotohanan upang itong mga bagyo ng buhay na ito ay malampasan natin. Sabi nga, ang bagyo ay dumadaan lang yan. Amen po ba? Ang bagyo ay dumadaan pero walang bagyo na nanatili, kundi ang bagyong ito ay lumilipas. At salamat sa Panginoon dahil tayo po ay alam natin na ang Diyos po natin ay kasama natin sa lahat ng ating pong pinagdadaanan. Sa gabi pong ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Marcos. Amen? At tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay makiisa po sa ating pagbabasa. Marcos 6:45 hanggang 52. Amen? Kahit po tayo nasa bahay, tayo po ay makiisa po. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Amen. Ang pamagat po nito ay lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. No? Very popular story in the Bible. No? Na si Jesus po ay nag-minister habang ang mga alagad niya ay nasa gitna ng dagat. Sabi po ng 45, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka. Habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito, laksan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang na mangha, sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Praise the Lord. Tayo po ay maaari na pong makaupo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So muli po, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay 5 truths about the storms of life. Ito po, meron po tayong PowerPoint dyan po, na naka-ready. Sasabayan po natin para maintindihan po natin ang lubusan. So ngayon po ay tingnan po natin itong istorya na ito. No? Ito po ay very familiar verses. At sabi nga natin ay sa tekstong ating binasa ay makikita natin na ang Panginoon po ay may ginawa. Ito po'y katatapos pa lamang ng isang napakalaking himalang ginawa ng ating Lord. Sila noon ay maghapong nag-minister ang ating Panginoon at isa sa pinakamatinding ginawa ng Lord during the time, siya po ay nagpakain ng 5,000 tao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Naalala po natin yun? No, pinakain niya yung 5,000 tao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At ang mga tao noon ay sumunod sa ating Panginoon. Dahil talagang nakita nila yung himala at sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Pero that time, bakit po biglang ang mga alagad ng ating Panginoon ay pinaalis niya?
Amen? Pagkatapos po ng malaking himala na ito na ginawa ng ating Panginoon, alam niyo kung anong nangyari? Nagbulong-bulungan yung mga tao. Kung ang alam lang kasi natin, napakain yung maraming tao. Pero pag binasa mo ang account ni John, no, kay John natin ito makikita, after that miracle, no, in the feeding of the 5,000, nagbulong-bulungan ang mga tao. Alam niyo kung ano yung pinagbulong-bulungan nila? Sabi nila, surely, this is the prophet who is to come into the world. Sabi nila, siguradong sigurado, ito na yung propeta na ipinadala dito sa ating mundo. Sa John 6:14, makikita po natin yung account po ni Juan. Sabi po ni Juan, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. So talagang namangha sila. At kasi very powerful yung nangyaring yun. Imagine, 5 tinapay, 5 loaves of bread, and 2 fish. Ang Panginoon po ay naghimala. Lahat ay nakakain. Ang sabi doon, 5,000 lalaki pa lang yun. Hindi pa kasama ang babae, hindi pa kasama ang bata. Pero ang sabi ni Juan, doon sa 15, napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang ibig sabihin nito, naramdaman ni Jesus na yung mga tao, dahil siya nakitaan ng kapangyarihan, himala, at nakita nila na ito talaga yung totoong propeta, ang layo nila, pupersahin nila ang Panginoong Jesus. At sasabihin nila na talagang siya'y i-declare na isang hari. Pero alam niyo po, our Lord Jesus Christ, He's the King of Kings. Can I hear amen? And He's the Lord of Lords. But when He came here on earth, hindi yun ang kanyang layunin. Hindi yun ang kanyang layunin na siya ideklara as earthly king. His main purpose and ultimate purpose is to save the people. Paano niya iligtas ang tao? Siya'y magpapakahirap, magbabata ng sakit. At higit sa lahat, siya'y papako sa krus. Kaya noong mga taong ito ay amazed na amazed sa kanya at gusto na siya ay gawing hari, ang Panginoong Yesus gumawa ng paraan. Una, tinatawag niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya sa mga alagad, umalis na kayo. Kasi kahit yung mga alagad, gusto rin nila din na makiisa doon sa mga tao na si Jesus on that moment, no, from that time, ay gawin nilang hari. Pero ang linaw sa Panginoon, na hindi siya dapat maging earthly king. Amen po ba? Kasi kung siya gano'n ang gagawin niya, susang-ayon siya sa plano ng mga taong ito, yung divine, yung talagang dakilang plano ng kaligtasan, the greatest plan of redemption ay hindi magaganap. Kaya sabi niya sa mga alagad, umalis kayo dito, pumunta kayo sa Bethsaida, at doon ay kayo ay magmi-ministeryo. Tapos ang mga tao, dinismiss ni Jesus. Amen? At si Jesus, ang ginawa niya, umakyat siya sa bundok, siya po ay napag-isa siya. At anong ginawa ni Jesus? Siya po ay nanalangin. So yan po yung scenario nito, para makita po natin. No, hindi basta-basta lang umalis ang mga alagad, kundi ang mga alagad na ito, sila'y galing sa isang malaking gawain, sa isang ministeryo na punong-puno ng himala, punong-puno ng pagpapala at kapangyarihan dahil kasama nila ang Panginoong Hesus. Kaya dito, ang tanong ko po sa inyo ay makikita natin na doon na ang mga kaalagad, sumunod sila sa ating Panginoon. Makita natin na may nangyari sa gitna ng kanilang paglalaot, no? Paglalayag. Sa gitna ng kanilang paglalayag, sila'y sumalunga sa malakas na hangin. At sabi nga po, sila'y nahirapan. At dahil nga sa sobrang hirap, natanawan sila ng ating Panginoon. At ano ang ginawa ng ating Panginoon? Sila ay kanyang pinuntahan. So pagkatapos siyang manalangin, bumaba siya doon sa pampang, doon sa dalampasigan, at natanawan niya yung bangka ng kanyang mga alagad. At nahirapan sila. Kasi yung kanilang pagpunta doon sa Bethsaida ay sinasalunga sila ng malalakas na hangin. At 3 a.m. in the morning, amen, at 3 a.m. in the morning, madaling araw, ang ating Panginoong Hesus ay nagpasyang puntahan ang kanyang mga alagad. Pero hindi siya namangka. Amen? Hindi siya lumangoy. Anong ginawa ng ating Panginoon? This is the one of the miraculous signs na talagang ang Panginoon natin, very powerful. Walang nakalakad sa tubig, maliban sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo ang ginawa ni Jesus? Siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Pero alam niyo po, nung siya naglalakad sa ibabaw ng tubig, dahil ito'y madaling araw, at sobrang lakas ng hangin, madilim ang paligid, ang mga alagad niya, hindi siya napansin. Kung muntik pa nga malampasan siya ng Panginoon sila.
At nung sila naman ay nakita, natakot naman sila. At ang sabi nila, multo. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito, laksan ninyo ang inyong loob. Amen? At sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin at sila'y lubhang namangha. So ngayon, ito yung senaryo po. Amen? Kahit po ang mga alagad, kahit galing sa matinding blessing, kahit sa matinding himala, sa matinding presensya ng ating Diyos, may mararanasan at mararanasan tayong pagsubok. Amen? Kasi talagang itetest tayo sa panahon na tayo ay, hindi lang sa panahon na tayo ay payapa ang buhay, no? Kahit sa panahon na tayo po minsan ay may mga pinagdaraanan, dumarating po talaga ang lahat ng ito. Ngayon, babalikan po natin, sino po ang nag-utos sa mga alagad upang sila'y sumakay ng bangka? Sino ba nag-utos? Ang nag-utos po ay walang iba kundi ang Panginoon. For what purpose? Para matigil yung pagpuwersa sa Kanya ng mga tao at maging yung mga alagad ay hindi sila makiayon. Pinasinadya niyang papuntahin sila sa Bethsaida. Amen? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kalooban ba ng Diyos na ang mga disipulo niya ay makaranas ng matinding pagsubok sa gitna ng karagatan? Kalooban ba tayo ng Panginoon? Amen? Alam niyo, kung titingnan po natin, ang Diyos ang nag-utos sa kanila. Ang Diyos ang nagsabi sa kanilang umalis kayo dito, pumunta kayo sa Bethsaida. Alam ng Lord lahat ang mangyayari. He is an omniscient God. He is an omnipotent God. Alam niya lahat ang mangyayari. Alam niyo, alam niya ito lahat. Dahil nais ng Diyos na patunayan sa mga alagad. Kasi ang sabi ng last verse natin sa ating binasa, tingnan niyo po yung teksto natin. Makikita po natin sa verse 51, sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang namangha. Na-amaze siya. Sa dami ng himalang ginawa ng Lord, marahil lahat sila, lagi silang namamangha. Pero yung napakatinding himala ng Lord na siya nagpakain ng 5,000, sabi ng 52, sapagkat hindi pa nila naunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Yung pagpapakain ng tinapay, parang hindi pa nila nilubos yung naunawaan. Amen? Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Minsan ganun din tayo. Minsan ang dami ng ginawa ng himala ang Diyos sa atin. Pero minsan hindi pa rin natin lubos na makilala sino ba talaga si Jesus. Minsan pag dumarating ang pagsubok sa atin, tayo ay nabawalan ng pananampalataya. Pero dito, pinahintulutan ng Panginoon na sila'y mahagip o maranasan nila yung malakas na bagyo. Kasi ito yung unang truth, ito yung unang katotohanan. Isulat po natin. Ang unang katotohanan, truth number 1, God has a purpose for every storm that He allows to happen in your life. God has a purpose for every storm that He allows to happen in our lives. May layunin ng Diyos. Alam niyo kung ano ang layunin ng Diyos? Maunawaan ng kanyang mga alagad na hindi lang blessing ang kayang ibigay ng Diyos sa kanila. Kasi ang mga tao sinusundan siya dahil sa blessing, nabusog sila eh. Ang hinahabol nila, pagpapala. King nga ang trato sa kanya, maipagkakalob sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan. But the Lord wants to convey to His disciples na hindi lang siya yun. He's a powerful God na kaya niya gumawa ng himala. Kaya ang layunin ng Panginoon dito, makita ng kanyang mga disipulo na siya ay hindi lang nagpapala, kundi sa gitna ng matinding problema, sa matinding pagsubok, personal nilang maranasan ang Diyos. Tayo po ba personal na natin naranasan ng Diyos? Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon malibang dumaan ka sa mabibigat at matitinding pagsubok ng buhay. Can I hear amen? If you agree with me, you can write amen sa comment section natin. O pwede kayong mag-heart. Ibig sabihin, nais ng Lord, no? Hindi ka pinahihirapan ng Diyos. If you are a real disciple of God, if you are a real child of God, if you are faithful in your commitment to God, daranas ka ng pagsubok. Pero hindi dahil pinarulusahan ka. Pero nais niya, maunawaan mo na sa panahon ng pagsubok, He is a powerful God. Sino ba nakakilala sa mga malapit na kaibigan ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo ito, kahit tayo very close kay Jesus, na po yung talagang alam mong napakalapit mo sa Panginoon. Minsan, meron tayo narinig, Lord, lahat naman ginawa ko na talagang sumusunod ako, bakit nararanasan ko pa ito? Alam niyo, kahit ikay malapit na malapit sa Panginoon, mararanasan at mararanasan yan. Para mapatunayan niya sa iyo na sa panahon ay ikay nasa gitna ng pagsubok, hindi kanya kailanman iiwan o pababayaan man. Ang natatanging kaibigan po ng ating Panginoong Jesus, alam niyo kung sino? Si Martha, si Mary, and si Lazarus. Amen po ba? Kilala niyo po ba sila?
Amen? Si Martha, si Mary at si Lazarus, mapapakikita po natin dito, ito po yung malalapit na kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Actually, best friends nga po ang turing sa kanila. Pero alam niyo pa, dumating din sa panahon ng mga taong ito na sila'y dumaan sa matinding problema. Alam niyo kung ano yung problema? Si Lazaro ay nagkaroon ng mabigat na karamdaman. At hindi lang siya basta karamdaman. Ito po'y humantong sa kanyang kamatayan. And during that time, nung nangyari po yung pangyayaring ito na si Lazaro ay nagkasakit at nasa mabigat na kalalagayan, ang Panginoon wala. Siya ay nagmiministeryo sa ibang lugar. Pero alam ni na Maria, alam ni Martha kung nasaan ang Panginoon. Ano ang ginawa nila? Nagpadala sila ng mensahero. Pinapunta nila yung tao at sinabi nila sa tao, sabihin nyo sa ating Panginoon, kay Rabay, sa ating guro, na ang kanyang kaibigang si Lazaro ay nasa mabigat na kalalagayan. Sabi nga po ng John 11:2b-7, makikita niyo po, ito yung pangyayari. Na nakita natin, pinaranas din ng Panginoon kay na Martha, kay na Maria, kay Lazaro ang mabigat na pagsubok. Sabi ng John 11:2b, sabi tayo mag-start. Then 7, dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. Sino po yung magkapatid na yon? Si Martha at si Maria. Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nagpadala siya ng mensahero. Amen? Pinaabot nila. Pero sabi ng verse 4 ng 11, na marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Amen? Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Kasi alam ng ating Panginoon na kaya niyang buhayin si Lazarus. Pero doon sa verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Maria, Martha at Lazaro. Gayunman, tingnan niyo po, gayunman, nagpalipas po siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaan niyang may sakit si Lazaro. Hindi siya nagmadaling umuwi. Amen? Kung ikaw ay mayroong kamag-anak na alam mong marapit ng mamatay, no? Ibig sabihin, nasa bingit ng kamatayan, critical na at hinihintay na lang ang mga mahal niya sa buhay. Kahit ano pang layo niyan, o busy ka, uuwi ka at pupuntahan mo. Pero ang ating Panginoon, dahil Diyos siya, alam niya ang lahat ng mangyayari, pinaranas niya ang matinding pagsubok kay Martha, kay Maria at kay Lazarus. Hindi umuwi ang Panginoon. Amen? Hinintay niya pa ang 2 araw at ang sabi ng verse 7, pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sige, magbalik na tayo sa Judea. Pero ano po ang gusto kong i-point out? Pinahintulutan niya munang mangyari yung mabigat na problema na yon. At sa katunayan, nang dumating ang Panginoong Jesus sa tahanan ni Maria at ni Martha, patay na si Lazaro. Ilang araw nang patay si Lazaro? 4 na araw nang patay si Lazaro. Nung dumating ang ating Panginoong Jesus doon sa bahay na yon, at umiyak si Martha. Sabi ni Martha, Panginoon, kung naandito lang sana kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero alam niyo po ba, pinahihintulutan ng Lord. Ano yung unang principle natin? Ano yung truth? Ano yung first truth natin? God allows, no? God has a purpose for every storm na dumarating sa buhay natin. Amen? Upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Kaya makikita po natin sa John 11:38-45. Diretso natin yung story po ni Lazarus at yung kanyang mga kapatid. Sa 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Mahal na mahal niya talaga si Lazaro eh. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Hindi niya na inabutan si Lazaro. Nakalibing na siya. Amen? Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot. Sabi niya, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. So talagang wala nang pag-asa yung mga kakapatid na patay na, mabaho na. Pero ang sabi ng 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto. Amen? Upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ang layo din ng Panginoon, kaya siya na-delay. Kaya talagang namatay si Lazaro upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay manampalataya. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Alam niyo, kapag tinawag ng Panginoon ang pangalan at pwede niya sabihin niya, bumabuhay ka.
Kung hindi binanggit yung pangalan ni Lazarus, sabi ng ilang accounts, baka lahat ng mga namatay mabuhay. Kasi ang Diyos natin ay pwedeng bumubuhay ng mga patay. At lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. At ito yung pinaka-the best na nangyari. Verse 45, marami sa mga Hudyong dumalaw kay na Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus. At ano nangyari? Sumampalataya sila sa Kanya. Ano ang layo din ng pagsubok sa atin, mga magulang ko't mga kapatid? Ito po ba ay para tayo manghina? Ito po ba ay para tayo lalong manampalataya sa magagawa ng Panginoon? At kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, may gagawin siyang himala. At anong mangyayari? Mapaparangalan ang kanyang pangalan. At marami ang mananampalataya sa Diyos. Alam niyo ngayong panahon natin ngayon, ang mga tao mananampalataya yan kapag if they see miracles. Can I hear amen? Ang daming tao ngayon ganun eh. Pero gagamitin yan ng Lord lahat. Sino ilan sa atin dito ang nanampalataya dahil nabalitaan mo itong taong ito, dating buhay ganito pero binago ng Diyos. It's a miracle. Isang cancer patient, pero pinagaling ng Panginoon. Sa pamilya namin, ilan sa amin ang gano'n ang ginawa ng Lord. And we believe in Jesus. And we experience the Lord. And these are the reasons why the Lord allows trials in our lives. Storms come para makita natin na kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi niya tayo kailanman pababayaan. At mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya kung ikaw ngayon may matinding pagsubok, amen, huwag mong tingnan iyan na ikaw ay pinahihirapan ng Lord. After this trial, after this storm, it will pass. But the people will see that you are still standing, and they will see the goodness of God in your life, and they will see the hand of the Lord in your life. And many people will believe in Jesus. Amen po ba? Kaya tayo, ito yung nais ng Lord makita sa atin. Amen? Panghawakan natin ito. Daraan tayo sa mga pagsubok, but He will use all things to work together for the good of His people, for the good of those who love God and who are called according to His purpose. That's number one. Number two, ang pangalawang katotohanan na makikita po natin sa kwento ng ating binasa, amen, ay makikita natin sa Mark 6:46. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Amen? Alam niyo, si Jesus nag-set siya ng example sa atin. If there's one greatest intercessor who lived on earth, it must be Jesus. Kaya one of the names of Jesus is the great intercessor. Kaya if Jesus prayed, we, His disciples, must also pray. Amen? That must also be our priority. Pero alam nyo, naniniwala ko when Jesus went up onto the mount, doon sa bundok na yon, nanalangin siya. Naniniwala po ako na kasama sa kanyang mga ipinanalangin ang kanyang mga disipulo. Hindi man binanggit sa account. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi binanggit sa account, pero naniniwala po ako na ang Panginoong Yesus, when siya po'y nagpunta doon sa bundok, kasama niyang ipinanalangin ang kanyang mga disipulo. Amen? Himiwalay siya upang siya'y manalangin. Dito natin makikita na noong oras na yon, ipinapakita ng Lord dito na ang kahalagahan ng pananalangin. Kaya ang second principle po natin, amen, Jesus is praying for you as you weather the storms of life. Amen? Naniniwala ako yung mga taong ito, bagamat nakita na ng Panginoon yon, pero hindi niya muna pinuntahan. Nag-pray muna siya. Nag-intercede muna siya. Amen? But Jesus is praying for you as you weather the storms of life. Amen? Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas. Siya rin po ang ating great intercessor. And we have this great confidence in our hearts that our Lord, our Savior, whose name is Jesus, amen, is always interceding for us at the throne of our Father. Amen? Mahalaga yung pananalangin sa isa't isa. Alam ko, pinagpe-pray nyo kami mga pastor. Salamat po. Dahil kung hindi nyo kami pinagpe-pray, wala kaming kakayahan, wala kaming magagawa. And the same way, we pray for you. That is our main responsibility sa God. No, duty namin yun, i-cover namin kayo sa panalangin. But if in case may naka-overlook sa ating mag-pray, we still have the great intercessor who will intercede for you and for me. Ilang beses na tayo napunta doon sa sitwasyon na muntik ka na mapahamak. Sino nakaranas nun?
Ako, naranasan ko na yun. No? Binangga ako ng malaking saulog. Pero alam niyo po ba, talagang sumalpok, pero walang nangyari sa amin. Because I know you're praying for me. At the same time, our great intercessor is praying for me as well. We have the great intercessor. Kaya kapag ikay nasa gitna ng mabigat na pagsubok, meron kang kalakasang tinataglay. Kasi ang kapangyarihan ng Lord, hindi yan tumitigil. Ang Diyos ay laging nananalangin para sa atin. Saan po natin makikita yan? Sa John 17 verses 9 to 12. Tingnan niyo po ang kagandahan ng salita ng Panginoong Yesus dito. Sabi niya, nakikipag-usap siya sa Ama. Sabi niya, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko. Sino dinadalangin niya? Idinadalangin ko ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Alam niyo, pag pinag-aralan mo yung Bible, ang dami mong revelations na makukuha. Lahat namang nang tatanggap kay Jesus, nakikinig pa po ba kayo, ay lahat ng ibibigay ng Ama. Can I hear amen? Ibig sabihin, talagang meron siyang tinawag, meron siyang pinili. Pero lahat ng ibinigay ng Diyos sa Ama, bilang ating dakilang pastol niya, tayo na siya yung ating dakilang pastol, kahit sa pananalangin, hindi siya magkukulang sa atin. Anong sabi ng verse 10? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Verse 11, at ngayon ako'y pupunta na sa inyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amen? Ito yung time na aalis na si Jesus. Amang banal, ito yung panalangin niya, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Kaya there is power in the name of the Lord. Amen? Kaya nga sabi ng Proverbs, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Pero ang kagandahan nito, bukod ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihan, Jesus is interceding for every one of us na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Taas nga ang kamay na binili ng Diyos. Bisa pinili ka ng Diyos, hindi ka lang basta nanampalataya. Sabi, hindi sila makakarating kay Jesus malibang ibinigay sila ng Ama. Amen? At dahil ibinigay ka na ng Diyos kay Jesus, pinili ka ng Ama, amen? Ang sabi diyan, ipinapanalangin tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya principle number 2, Jesus is praying for you as you weather the storms of life. Tandaan po natin yon. Meron tayong great intercessor na nananalangin para sa atin. Amen? Number 3, pangatlong katotohanan, habang tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, ay makikita natin ito sa Mark 6:47-48. Sabi ng 47, doon sa teksto natin, pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka, habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Dahil sa pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Amen? So nung gabing yun, nasa laot na ang mga disipulo, ay naiwang nag-isa ang Panginoon sa dalampasigan. Amen? Habang siya ay nasa dalampasigan, ay nakita niya ang kanyang mga alagad ay nahihirapan sa pagsagwan dahil pataliwas. Ibig sabihin, yung hangin, sila'y papuntang timog, ang hangin papuntang hilaga. Amen? Pero dito po, kahit malayo si Jesus, He was still looking at them. Kahit sila'y nasa gitna na ng laot, malakas ang bagyo, ang mata ng Diyos ay nasa kanila. Ang presensya ng Diyos ay nasa kanila pa rin. Principle number 3, please write it down. In the midst of the storm, the presence of God is upon you. He's still watching you. As you row, as you toil in the midst of the storm. Binabantayan tayo ng Diyos ng kanyang mga mata sa ating pagsabuan, sa ating pagharap sa mga problema na ating nararanasan. Amen? Kaya nga, yung presence ng Lord kapag ikaw ay may problema, amen? Hindi ka naman talaga iniiwan ng Lord. Can I hear amen? Alam nyo, ang matinding kalaban ngayon ng mga tao pag may mabigat na problema, ito po, naiisip nila, iniwan sila ng Diyos. Amen? Yun ang nararamdaman nila, na ang Panginoon iniiwanan sila. Ito'y nilalagay ng kalaban sa isipan ng mga tao na dumaranas ng pagsubok.
Pero niyo po dito sa ating teksto, pinakita, habang sila'y nasa gitna ng dagat, habang sila'y nasa gitna ng bagyo, malakas na hangin, hindi nawaglit ang mga disipulo ni Jesus sa kanyang mga mata. Hindi nawaglit ang presensya ng Lord sa kanyang mga pinili. Kasama pa rin nila ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa kanilang mga buhay. Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi at hindi kami ang nagsasabi ng mga pastor. Ang sabi ng Biblia, I will never leave you nor forsake you. Alam niya sa original translation niyan, paulit-ulit yan, I will never, 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 never leave you nor forsake you. Amen? Pag nasa gitna ka ng pagsubok, the more that the presence of the Lord will abound in your life. The more that the grace of Jesus will abound in your life. Sinakaalala ng footprints in the sand. Madalas na natin ito naririnig. Pero paalala to sa atin. Amen? Ano ang sabi ng kaawit? Babasahin ko lang po. Sabi ng sumulat po nito, one night I had a dream. I was walking along the beach with the Lord. Talagang masaya siya. Lagi niyang kasama ang Panginoon. Across the dark sky, flashed scenes from my life. From each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to me, and one belongs to the Lord. So, ibig sabihin, lagi niyang kasama ang Panginoon. Pero ito yung time na masaya, panatag ang buhay, naglalakad sila sa dalampasigan, namamasyal, tumatanaw sa paglubog ng araw, at tinitingnan ang payapang agos ng dagat. But after the last scene of my life flashed before me, I look back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Sabi ng taong ito, pero noong sa huling bahagi ng buhay niya, pag tumitingin siya, lalo na sa panahong mahirap ang kanyang pinagdaraanan, isa na lang yung bakas na nakita niya. At ang naisip niya, iniwan siya. Tayo po ba nakakaranas din ng ganon? Lalo na kapag sabay-sabay, patong-patong. May sabi, malapit, Pastor, hindi ata kami mahal ng Panginoon. Pero alam niyo ang sagot ng Panginoon sa kanya? This really troubled me, so I asked the Lord about it. Nagtanong siya. O tama pala magtanong. Nagtatanong din naman kahit si David, maraming beses nagtanong. But the Lord will give you an answer. Ang sabi ng sagot ng Lord, Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. And the Lord whispered to him, my precious child, I love you. I will never leave you, never, ever, during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Kaya yung mga alagad na to, pinakita ng Lord, no? Alam naman lahat ng Lord ang ating pinagdaraanan. Can I hear amen? Walang bagay na nalilingid sa Panginoon. Amen? At yung kanyang grace, ay isusustain niya tayo. At alam ng Lord kung hanggang saan ang ating kalakasan para mapagtagumpayan natin ang pagsubok ngayon. But now, principle number 3, when you are in the midst of the storm, the presence of the Lord is in you. Kaya ang sabi ng 1 John 4:4, greater is He that is in me than he who is in the world. Mas higit na makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa sa Diyos na nasa sanlibutan ito. And principle number 4, amen, this is number 4. Truth number 4, in the midst of the storm, you have the peace of God. At ito yung message ng Lord sa atin nung Sunday. Amen po ba? In the midst of the storm, you have the peace of God. At alam niyo, sabi ko nga sa Lord, nung nagpe-pray ako, Lord, napakabuti mo talaga. Nung naranasan ng mga kapatid namin yung mabigat na pagsubok na ito, amen, at kung mayroon pang iba na dumaranas, nagkaroon ng takot, pinaunawa niyo sa amin na kayo ang Diyos ng kapayapaan at hindi kami dapat matakot. Pero ang sabi ng Marcos 6:48-50, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil sa pagsalungat sila sa ihip ng hangin. Pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Alam niyo, di agad siya nakita. Hindi napansin ng alagad na si Jesus dumarating na. Ang sabi nga, malalampasan niya na eh. Tingnan niyo ba, pag pinag-aralan niyo ang Bible, ganun niyo siya titingnan. Malalampasan niya na.
Ibig sabihin, walang nakapansin sa kanya. Nakita lang siya talagang noong andoon na, dumadaan na siya. Nakita ng mga ito na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig at akala pa nila siya'y isang multo. Amen? Kaya sila ay nagsisigaw. Ano kaya itsura no? Mga disipulong nagsisigaw. Parang ini-imagine ko yung word of God. No? Minsan pag nagbasa ka, no? Nagsisigaw. No? Mga mananampalataya, mga disipulo ng Lord, pero nagsisigaw sa takot. Amen? At ang sabi doon, takot na takot, hindi lang takot. Takot na takot silang lahat. Ngunit agad na sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito, laksan ninyo ang inyong loob. Amen? So alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, siyempre pag kami mga pastor nag-aaral, naghingi kami ng Lord, anong ibig sabihin nito? Pag niyo po, pinakita ng Lord sa akin dito, alam nyo, kapag may takot ka, yung talagang sobrang takot, ngayon ang daming tao natatakot, nadidepress. Amen? Because of this pandemic. At ngayon, naglumolobo nga po yung COVID, may nababalitaan tayo ng COVID, at meron tayong mga mahal sa buhay na nag-COVID. Amen? At ito yung nagdirika ng matinding takot. Pero nagpapasalamat ako, yung mga kilala natin na nagkaroon ng ganitong problema, walang takot. Andoon yung kapayapaan. Nagsasabi sila na andoon yung peace of God, kasi kilala nila ang Diyos natin. Kasi alam nyo, ano ang ginagawa ng takot? Makinig po kayo sa akin. When you have the fear in your heart, hindi mo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba ito mga alagad na ito? Because they were overwhelmed with fear, hindi nila nakita ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi nila nakita yung Diyos mismo. Ano ang nag-magnify sa kanila? Yung matinding takot. Amen po ba? Kaya alam nyo, ang nice makita ng Lord sa atin ngayon, amen? Minsan we miss the presence of God because we lack fear. Pero ngayon, ang nice ng Lord sa atin, makita natin, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, huwag tayong matakot. Amen? Ano ang sabi ng Lord sa John 16:33? Huwag kayong matakot. Talagang meron kayong mararanasang mga problema, kapigatian, pagsubok sa lugar na ito, sa mundong ito. Pero sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob. Bakit daw po? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pero binigyan tayo ng sikreto ng Lord. Ang sabi doon, ang nakipagkaisa sa akin, sila'y tatanggap ng kapayapaan. Pag sinabi natin nakipagkaisa, church, ang ibig sabihin nun, hindi ka lang na born again. When you say nakipag-aisa, you remain in Christ. You have time to pray. You have time to dwell in the presence of the Lord. Kaya ang sabi ng Psalm 91, di ba? Kapag tayo ay nagpaisailalim sa presensya ng Lord, walang takot kahit mabalitaan mo ang maraming tao na mamatay, 1,000 mamatay sa iyong harapan. Kasi andoon ka sa presensya ng ating Panginoon. Pero alam niyo ang susi para mawala ang takot? Filipos 4:6-7. Ang sabi ng Biblia, don't worry about anything, instead pray about everything. Wala tayong magagawa. But if you pray, kapag ikay nakipagkaisa sa Panginoon, you set time with the Lord, amen? Ang sabi doon, lahat daw pwede natin ipanalangin, tell God what you need, and thank Him for all that He has done. Ang sabi ng 7, then you will experience God's peace. Amen? Which exceeds anything we can understand. Kahit minsan hindi mo, kasi yung takot talaga sa isip yan eh. Amen? Alam niyo, ang battleground ng kaaway ito. Amen? Walang exempted yan. At talagang ginagamit siya ng kaaway. No? Tatakutin niya talaga ang mga tao. Pero ang tanging antidote sa takot ay panalangin. At ang sabi ng Biblia, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikay na andoon na nanalangin, ang ibibigay sa iyo ng Lord as you pray. Sino nakakaranas ng ganun? As you pray, as you kneel down, as you close your eyes, as you meditate upon the Lord, ang ibinibigay sa iyo ng Lord, mga promises niya. Kaya ang kadugtong nito, yung verse 8, think of all these things. Ano yun? Yung mga bagay na kaaya-aya, yung mga bagay na mabubuti, yung mga bagay na magpapalakas sa iyo. At ano yun? Ito yung salita ng Lord. So dito kapag nagpe-pray ka, may mga revelations ng Lord sa iyo, words of God. Can I see your hand? Dapat ganun na nangyayari. Na as you pray, marami kang pinagdaraanan, pero inilalagay ng Lord sa iyo, I will never leave you. I have healed you. I have blessed you. I have strengthened you. Yun ang dapat na nakikita natin as we pray. Kasi yun mismo ang binibigay ng Lord sa atin kapag tayo ay nasa presensya ng ating Diyos habang tayo nanalangin. Amen? Aalisin niya ang lahat ng negative thoughts. Ngayon, pag hindi ka nag-pray, yun ang mahirap. Pupunuin lalo yan ng kaaway. Amen? Kaya dito, ang sabi ng Biblia, what is principle number 4? What is truth number 4?
Amen? In the midst of the storm, you have the peace of God. And finally, ito po na yung last natin, in the midst of the storm, God's power is available to you. Amen? Sa panahong mahirap ang ating pinagdaraanan, higit na nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po tayo iiwan o pababayaan ng kanyang kapangyarihan. Sabi ng Marcos 6:51, 52, ito yung ating mga last verses, sumakay si Jesus sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang na mangha. Amen? Ganon kakapangyarihan ng Diyos. Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Pero yung kapangyarihan na pinapakita na dito, nung si Jesus sumakay na sa bangka, isipin niyo yun, no? Imagine niyo yun. Ang lakas-lakas ng hangin, but nung si Jesus pumasok doon sa bangka, yung matinding hangin na yon pumayapa. Amen? Di ba may pagkakataon pa nga si Jesus natutulog, ginising siya ng kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, ang liliit ng inyong pananampalataya. Amen? Pero nung sinabi ng Panginoon, tigil, tumigil ang hangin. Pero ito kakaiba. Mas matindi ang ginawa ng Lord dito. Pagsampa niya ng bangka, ano nangyari? Tumigil ang hangin. Nandiyan po ba kayo? So ibig sabihin nito, kahit tayo may problema, pero kung alam mo, ang Diyos kasama mo. Our God is in your life. Our God is in your family. Our God is in your business. Our God is in all of your plans na meron ka ngayon. Mararanasan mo yung kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya makikita po natin dito, walang problema na hindi po natin malulusutan. Amen? Walang sakit na hindi maaaring pagilingin ng ating Panginoon. Sino pong naniniwala doon? Meron po bang sakit na hindi kayang pagilingin ng Diyos? Can I hear amen? Wala. Sabi ng Biblia, sa kanyang mga salita, sa pamagitan ng kanyang mga sugat at latay, all of our wounds ay pinagaling ng ating Panginoon. Hindi sinabing walang sakit. Lahat ng karamdaman. 1 Peter 2:24. Sa 1 Peter 2:24 nakalagay, now by the wounds and stripes of Jesus, all of our wounds ay pinagaling ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw may sakit ngayon, may problema ka ngayon, amen? Hindi kayang solusyonan ang ating Panginoon. Dahil pinapakita ng Diyos dito sa ating teksto that our God is a God of power. At yung principle na binibigay ng Lord sa atin, kapag tayo nasa mabigat na problema, ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan ng sino mang tao na may pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya ito pong 5 bagay na ito, amen? Ito po yung ating magiging anchors in life. Alam niyo, ang Panginoon, inuulit-ulit ito sa atin. Dahil ito yung panahon na tayo'y nakakaranas na matitinding mga pagsubok, na mga takot. At kung wala ka ngayon pa nito, amen, darating isang araw, mararanasan mo to. Amen? Dahil hindi exempted ang isang Kristiyano. But always remember these truths, no? When you are in the midst of the storms. Amen? Ano yung 5 truths na yun? Balikan natin. God has a purpose for every storm that He allows to happen in your life. Lahat tayo. Kahit sa kabataan. Amen? Number 2, Jesus is praying. Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. No, Jesus is praying for you and me as we weather the storms of life. He is our great intercessor. Number 3, in the midst of the storm, the presence of God will be upon you. Amen? Number 4, in the midst of the storm, you have the peace of God. Amen? Paulit-ulit ito na binabanggit niya sa atin. That the peace of God reign. Amen? The peace of God, He's the Jehovah Shalom. Amen? He's the God of peace. He's the Prince of Peace. At iyon ay ibinibigay niya sa kanyang mga anak. And finally, in the midst of the storm, God's power is available to you and me. Kaya nga sabi nga ng isang awit, no, dito tayo magtatapos, sabi niya, with Christ in my vessel, kapag ang Diyos nasa iyong bangka, kapag ang Diyos ay nasa iyong sasakyan. Anong sabi ng awit? With Christ in my vessel, anong sabi doon? I can smile at the storm. Bakit ka makaka-smile at the storm? Because Christ is in you. Ngayong umaga, ang ganda ng devotion natin. Kung kayo ay nag-devotion. Ang sabi ng devotion natin, with all these sufferings that I have, I only have this comfort. Ano yung comfort niya? Tingnan niyo po yun. That His promises
sustain me or preserve me, sabi ni David. Anong sabi ni David? Sa lahat ng aking mga paghihirap, sa lahat ng aking mga pinagdaraan ng pagsubok, sa lahat ng aking mga pinagdaraan ng mabibigat na mga problema, ang nagbibigay sa akin ng comfort is the God of all comfort. Alam niyo kung ano? His promises that preserve me. Psalm 119 verse 50. Amen? Ano ibig sabihin nun? Itong lima na to, these are all the promises of God. Amen? Limang piyan. Purpose of God. He has a great purpose for your life. He's praying for us. God's peace is in us. His power and His presence. But if you know all these things, ano sabi ni David? Sa lahat ng sufferings mo ito, amen, ang nagko-comfort sa akin, all these promises of God. Amen. Psalm 119 verse 50. Kaya ngayong gabing ito, alam ko, hino-comfort tayo ng Lord. Amen. Kung wala kang pagsubok ngayon, praise the Lord. Pero kung ikay may pagsubok ngayon, nais ng Lord makita mo na ito yung mga bagay na darating sa atin. Pero kailanman hindi tayo magagapi. Dahil itong sa limang bagay na ito, mahahayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Let's bow our heads and let's pray. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pwede tayong mag-organ. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, salamat sa inyong kadakilaan. Salamat sa inyong katapatan, Panginoon. Indeed, Lord, we are in the midst of the storm. Especially, Lord, we have brethren who are suffering, Lord, sa mabibigat na mga problema. And even the entire Philippines, Lord, we are in this difficult time, in difficult situation, Lord Jesus. And many people, Lord, not only the Filipinos, but even the people around the world, Lord, marami po ang nakakaranas ng takot, depression, pangamba, Panginoon. At alam namin, Lord, ito yung isa sa taktika ng kaaway upang maraming mga tao ang mawalan ng loob at pananampalataya sa inyo. Marami ang nade-depress. Marami ang nakararanas, Panginoon, ng anxiety. But Lord, we claim, Lord Jesus, that tonight, as we have listened, as we have heard your word, Lord, you have strengthened our faith, Lord Jesus. Lord, pawiin nyo ang lahat ng mga suliranin na aming nararanasan. Lalo na ang takot na nagahari sa maraming tao ngayon sa kasalukuyan. Lord, alam po namin, maraming tao, hindi man sila nagsasalita. Maraming tao, Panginoon, ang nakakaranas na ito, nagpapanik, nakakaroon, Panginoon, ng mga negative thoughts. Walang exempted, Panginoon, sa bagay na ito. Pero Lord, patuloy niyong punuin ang aming isip ng inyong mga pangako, ng inyong mga salita. Hayaan niyo ngayong gabing ito, Lord, sino man sa mga anak ninyo na nakatunghay ngayon sa gawain niyong ito, na mayroong pinagdaraanang mabibigat na pagsubok, Lord, padaman niyo sa Kanya ang inyong malapit na presensya. You are our living God. When we are in the midst of the storm, at kami, Panginoon, nasa gitna ng karagatan na sinisiklot-siklot ng malalakas na mga alon, Lord, you are in our boat, O Jesus. You are with us, O Lord, in every trial na aming nararanasan. Kaya, Panginoon, Lord, I pray for everyone who's watching right now, Lord Jesus, sa aming pong ginagawang live service na ito. Lord, kahit siya nag-iisa, nakaupo sa kanyang tahanan, Lord, ipadama nyo ang inyong banal na presensya sa Kanya. Palakasin nyo ang Kanyang kalooban, Panginoon. At sa oras na ito, sino man ang may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Lord, pinanghahawakan namin ang inyong pangako. By your wounds, by your stripes, O God, we have been healed in the name of Jesus. We use your authority, Lord, the name of Jesus. Hallelujah. To rebuke all the sicknesses, especially the coronavirus, Lord Jesus. In the name of Jesus, tinutunaw namin ito sa pangalan niyo, Jesus. Lalo na sa mga anak ninyo, sa mga tao, Panginoon, na nagkaroon po ng ganitong uri ng karamdaman. Ito patuloy naming sinasaway, Panginoon. Tinutunaw namin ito at pinalalayas namin ito in the name of Jesus. At hayaan niyo ngayong oras na ito, Lord, dumaloy ang kalakasan, kagalingan sa mga anak ninyo, Panginoon, o sino mang tao na nakararanas ng sakit. Hindi lang ng coronavirus, in all forms of sicknesses, O Jesus. We declare that you are a great healer. Kayo ang nagpapagaling sa inyong mga anak. At sa sino mang mayroong anxiety problem, mga depression, Lord, ngayong oras na ito, let the peace of God reign in their hearts.
Lord, punuin niyo kami ng kapayapaan. Punuin niyo sila ng kapayapaan ngayong oras na ito. Hallelujah. Kayo po ang Diyos na magbigay sa kanila ng malaking pananampalataya. Sabi ng inyong mga salita, Lord, sa 1 Timothy, you have not given us the spirit of fear, but what you have given us, Lord, is love, power, and sound mind in the name of Jesus. Lord, ipadama niyo ang inyong pag-ibig sa kanila, ang inyong kapangyarihan, ang sound mind, ang maayos na pag-iisip, at ang takot na ito hindi nanggagaling sa inyo. Kaya salamat po, Panginoon. Alam po namin ngayong gabing ito, Lord, hindi babalik ang inyong salita na walang nagawa sa lahat ng nakarinig nito. Kundi ngayong gabing ito, Lord, dumadaloy ang kalakasan, dumadaloy ang inyong kapangyarihan, dumadaloy ang kagalingan sa bawat lugar, tahanan, o sa opisina man, o sa ibang bansa man na narikinig sa aming gawain ito, sa pangalan niyo, aming Panginoong Yesus. Kaya salamat po, Lord, sa gabing ito. Alam po namin ngayong gabing ito, kayo ang sumama sa amin, kayo lamang ang nahayag. Ang salita niyo'y naging kalakasan namin. Panghahawakan namin ito, Panginoon. This will serve as the anchors of our life. Habang nasa mundo kami ngayon na nandito ang matitinding pagsubok, Panginoon, panghahawakan namin ang 5 bagay na ito. Salamat po, Panginoon. Sa inyo namin pinakakatiwala ang aming mga buhay. Bless the HTP family, Lord. Bless your people in the name of Jesus. Bless everyone who is listening right now sa inyong banal na gawain. Thank you, Lord. Binibigay namin sa inyo, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila. Sa pangalan niyo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At muli po, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Nawa itinanggap po natin ang buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay muling dumako sa pananalangin. Tayo po ay magsama-samang manalangin para sa ating Panginoon, para idalangin natin ang ating mahal na bansa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na ngayon ay dumaranas ng pandemic, Panginoon. Lord, marami na pong tao ang nahihirapan. Marami na po kaming nakikitang mga walang hanap buhay, nagugutom, Panginoon. Maging ang gobyerno, Panginoon, ay nahihirapan sa pagsubok na ito sa aming bansa. Gawa ng coronavirus, Panginoon. Lord, isa lang ang totoo, Panginoon. Isa ang katotohanan na meron kaming Diyos na malalapitan, na meron kaming Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin. Lord, alam namin, Panginoon, paulit-ulit namin to dinadalangin sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi ka nakikinig. Hindi na ibig sabihin na hindi mo kami didinggin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, darating ang araw na ang bansang Pilipinas ay nakaahon na sa pandemic na to. Ang new normal ay magiging normal na muli, Panginoon. Ang pamumuhay ng mga tao, Panginoon, ang mga walang trabaho ay muli magkakaroon, O God. At babalik na po muli sa dati, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, hindi lang ang bansang Israel ang pinili mo. Kami na nananampalataya at naniniwala na ang bansang Pilipinas ay mahal mo rin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat po sa oras na ito, na ikaw yung Diyos na alam namin nakikinig. Kaya Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming mahal na Pangulo, President Duterte, Panginoon. Lord, patuloy bigyan mo siya ng kalakasan ng kanyang pisikal na katawan. Dahil nakikita ko siya, Panginoon, na mayroon din kapaguran, Panginoon. Maging sa kanyang kaisipan, O God. Minsan dumaranas siya ng stress din, O God. Pero Lord, patuloy bigyan mo siya ng kalakasan din, Panginoon, ng kanyang espiritual, na manampalataya sa iyo, Panginoon, na sa iyo humingi ng karunungan dahil ang karunungan tao, Panginoon, ay hanggang dito lang, Panginoon. Pero ang karunungan mo, Panginoon, ay higit sa lahat, O God. Kaya Lord, bigyan mo siya ng karunungan kung paano niyo pamahalaan ang aming bansa, Panginoon. Kung paano niya pamunuan, O God. Lord, tulungan mo siya. Tulungan mo siya, Panginoon.
Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno, Panginoon. Mula sa senador hanggang congressman, gobernador, mga chief justice, Panginoon, maging ang mga frontliners, O God, ang mga pulis, sundalo, mga nurses, Panginoon. Lord, salamat po sa mga buhay ng mga ito. Lord, mga nagsasakripisyo sila para sa kaligtasan ng mga taong nasa bansang Pilipinas, O God. Lord, tinataya nila ang kanilang mga buhay para sa makaligtas ng buhay, Panginoon. Lord, patuloy namin hinihingi ang iyong pabor, O God, na alam ko darating ang panahon, O God, ang sama-samang pananalangin ay may magagawa sa buhay sa aming bansa, Panginoon, maging sa buhay ng mga naninirahan sa bansang ito. Kaya Lord, maraming salamat, maging sa mayor, maging sa barangay official, O God, pangunahan niyo po ang mga taong ito. Bigyan mo ng takot, Panginoon, banal na pagkatakot, O God. Tanggalin mo ang korupsyon, O Diyos. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, ang aming bansa ay hindi lang dumaranas ng pandemic na ito. Lord, marami pa rin pong kaguluhan sa bansang ito. Narito pa rin po ang mga drugs, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na sa ganitong kahirapan ay magkaroon pa rin ng mga drugs, Panginoon. Lord, sinasaway po namin ito sa pangalan mo, Jesus, na matigil na po ito. Maging ang mga pagpatay, Panginoon. Lord, sabi mo nga, Panginoon, kapag ang aming bansa ay nagpakumbaba, nanalangin sa iyo, Panginoon, Lord, diringgin mo kami, O God. Lord, dalangin ko na ang lahat ng tao na naninirahan sa bansang ito, Panginoon, lahat ng Pilipino, Lord, we pray, Panginoon, Lord, na magkaroon ng isang pananampalataya sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoong Jesus, ay Diyos na buhay. Diyos na kailang sampalatayanan, na alam namin, Panginoon, na ito ang karapat-dapat, Panginoon, na ikaw lamang ang aming sandigan, na ikaw lamang ang aming kalakasan, na ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng gumawa sa aming bansa, sa buhay ng mga tao na sa bansang ito. Lord, maraming salamat, O God. Kaya Lord, kami naninikluhod sa iyo, Panginoon. Alam namin, mahal mo kami, maging ang aming bansa. Lord, maging ang bansang Pilipinas doon ay nasakop na, Panginoon, ng ibang mga bansa. Ngayon, Lord, may kaguluhan pa rin sa territory, Panginoon. Lord, bagamat ang aming bansa ay napaglaban na to sa world government, Panginoon, pero wala kaming magawa. Hindi kami pwedeng makipaglaban dahil hindi namin kaya, Panginoon, hindi kaya ng bansang ito ang lumaban, Panginoon. Pero Lord, mayroon naman kaming Diyos na pwedeng makipaglaban, Panginoon. Kaya Lord, tinataas namin sa iyo na huwag na kaming masakop pa ng ibang bansa, Panginoon. Bagkus ang ikaw, O Diyos, ang sumakop sa bansang ito, ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang maghari sa bansang ito, Panginoon. Dahil alam namin kung ikaw ang maghari, Panginoon, ang kasaganaan ay muling babalik. Ang kasiglahan ng buhay ng mga tao ay muling babalik, Panginoon. At mawawala na ang kahirapan. Kaya Lord, maraming salamat, O Diyos. Kaya Lord, salamat po. Mahal namin ang aming bansa, O God. Pero alam namin, mas higit ka nagmamahal dito. Kaya Lord, salamat, O Diyos. Muli namin binabalik po sa iyo ang mataas sa papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Tuloy po tayong dumako sa pananalangin. Tayo po ay patuloy na nasa presensya ng ating Diyos. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay patuloy na lumalapit po sa iyo at pinapanalangin naman po namin ang aming pong iglesia. Kung saan, Panginoon, kami po ngayon ay makakahiwalay at nasa tahanan po ang aming po mga kapatid na ngayon po ay nanonood sa FB. Yung iba po ay nasa Zoom, nasa ibang bansa din po yung iba na nakikipanood po sa amin. At maaaring meron din po na nasa ibang mga church na naimbitahan ng aming mga kapatid na nanonood, mga ibang kaibigan po namin. Lord, nakikita mo po lahat, Panginoon, ang iyong mga anak na ito na nanalangin ngayon sa oras na ito. Ano man po yung mga nasa puso po nila, kahilingan po nila sa pananalangin, ngayon pong oras na ito, Panginoon, nalalaman mo po ito, Panginoon. Abutin mo po ang lahat po ng mga panalangin ito, O Diyos. Abutin mo po, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng laman ng puso ng iyong mga anak. At nababasa mo po, Panginoon, ang lahat ng kanila pong mga hikbi, ang kanila pong mga iyak, Panginoon, ang kanilang mga daladala. Kagaya ng iyong salita na amin pong napakinggan, dumadaan man kami sa unos, dumadaan man kami sa maalong dagat,
Mayroon kaming Panginoong Jesus na siyang nagpapayapa sa amin, Panginoon. Na siyang sumasaway sa lahat ng unos at bagyo ng buhay namin, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, may mga kapatid kami na dumadaan sa mabigat na mga suliranin, pagsubok. Naroon sila sa gitna, Panginoon, ng unos sa panahong ito. Lord, alam ko, Panginoon, na pinapayapa mo sila ngayon sa oras na ito, Lord. Binibigyan mo sila ng peace na nanggagaling sa iyo. Sinasaway mo ang alon ng kanilang buhay. Sinasaway mo, Panginoon, ang matataas na daluyong ng dagat. At iyo po, Panginoong, niyayakap sila sa kalagitnaan ng unos na ito, O Diyos. Salamat po, aming Ama. Sino man sa mga pamilya po namin sa Jesus tanging pag-asa ang dumadanas ito, Panginoon, ikaw po ang yumakap po sa kanila, Panginoon. Padama mo, Panginoon, na hindi po sila nag-iisa. Kasama kanila sa kanilang paglalakbay, Panginoon. Kasama kanila. Salamat po, Panginoon. At lahat po ng aming mga senior, Panginoon, sa iglesia, ingatan mo lahat, Panginoon. Lalong-lalo na po yung mga nasa edad pataas na po sa 70, 60, Panginoon, 80. Samahan mo sila, ingatan mo sila, even our mga babies, Panginoon, mga bata namin, Panginoon, sa iglesia, hindi lang sa aming iglesia, kundi sa lahat po nang naabot po ng pampalakas tinig na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siya pong magbigay ng kalusugan, Panginoon, sa kanila. Even our ministry, Panginoon, dito po sa loob po ng iglesia. Ang mga pastor po, Panginoon, ay tulungan mo, Panginoon, na magabayan ang iyong mga tupa, Panginoon, na pinagkatiwala sa amin. Hindi po namin sila nakikitang lahat, O Diyos. Hindi po namin, Panginoon, alam kung nasa saan sila ngayon. Ngunit ikaw ang Diyos na nakakakita sa kanila, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang desire ng aming mga puso na sila po'y maabot sa anumang bagay na aming magagawa sa pamamagitan ng aming pangangaral sa FB, sa pamamagitan ng aming pagtuturo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay ginagawa po namin para mapakain po ang iyong mga tupa, O Lord. Samahan mo po ang iyong mga lingkod sa pangunguna po ng aming Pastor Nestor. Iyong pong lingkod, Panginoon, si Pastor Efren, ang mga iba pa naming mga manggagawa, Pastor Emilio, Panginoon, maging ang aming mga ministry heads, Panginoon. Lahat sila, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang bawat ministry para maabot ang mga tupa namin, ang mga tupa mo, O Diyos, na pinagkatiwala sa amin, O Lord. Igamitin mo ang bawat ministeryo namin, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay mapigilan ng nangyayaring ito sa daigdig, kundi bagkus, lalo kami, Panginoong, maglakas ng aming tinig, lalo namin, Panginoon, ipagsigawan na ikaw ang Jesus na tanging pag-asa ng aming bansa, Panginoon. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng katapangan, bigyan mo kami ng kasipagan, bigyan mo kami ng katapatan ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Lahat ng mga ministry head at lahat ng mga pastors po, Panginoon, ng iglesyang ito. Maging yung po mga maliliit naming mga manggagawa sa iglesyang ito, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong mga tupa. Huwag mong hayaang may mahuhulog po sa iyong mga kamay. Huwag mo rin silang pagkulangin, Panginoon, sa anumang bagay. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, sa aklat po ng mga awit, talatang 5, Panginoon, ipinaghahanda mo ng dulang ang iyong mga anak sa harapan ng kanilang mga kaaway. Kaya kahit may pagsubok, kahit may salot, kahit may mga maninila, hindi mo kami gugutumin, Panginoon. Ipiprepare mo, Panginoon, yung aming table na mayroon pong peace, O God. Mayroon pong kasaganaan sapagkat ito po'y pangako mo sa iyong salita. Hindi mo pagkukulangin ang iyong mga tupa, Panginoon. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, nataas ko po ang lahat po ng mga members ng aming pong iglesia, Panginoon. Hindi ko maisa-isang ng pangalan, pero sa iyo, Panginoong, puso ay nakakintal ang kanilang mga mukha, O Lord. Tingnan mo silang lahat, Panginoon. Ipatong mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. At kunin mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga panalangin, O Diyos, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Lord, ang buong iglesyang ito ng Jesus tanging pag-asa, mula po sa pinakamataas naming mga lingkod, Panginoon, hanggang sa aming pong pinakamamaliit na mga manggagawa, ay nilalapit po namin sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang magpala dahil kami po, Panginoon, tinawag mo lang sa ministeryo po. Ngunit lahat kami, mga anak mo, Panginoon, na nagtitiwala at umaasa lamang ng kalakasan sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, tipunin mo po ang iyong kawan. Hindi man kami nakikita-kita, Panginoon, pero tinitipon mo ang aming pananampalataya. Pinagkakaisa mo ang aming mga puso. Kumakain kami sa isa, Panginoong pastulan, sapagkat ikaw ang Diyos na aming pastol. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng kalakasan. Salamat po, aming Diyos. Sa gabing ito, hawakan mo po, gabayan mo po ang buong pamilya ng Jesus tanging pag-asa.
at maging ang mga tao na nakikiisa sa aming pong panalangin ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God. Para po sa ating mga announcement, sa susunod po na sa ating po sa Sunday po ay mayroon po tayong uli live worship at mayroon din po tayong tinatawag na ganitong gawain midweek service. Sa Friday po mayroon din po tayong prayer meeting at yun po ay ginagawa naman natin sa ating po mga pamilya. Ang tawag natin doon ay family altar. Kaya bago po tayo magwakas sa benediction, tawagan uli natin ang ating mga awit, ang mga manunugtog para purihin natin at sambahin ang ating Diyos. At pagkatapos po noon ay magwawakas po tayo sa panalangin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, tayong lahat po ay tumayo at umawit ng pagpupuri ng pagtatagumpay po sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Aking Diyos, dakilang manunubos, buhay ko'y sa'yo. Ang kalayaan ko ay binayaran mo ng iyong dugo. Aking Diyos, biyaya mo'y sukdulan, pagpuri ko'y sa'yo. Sa krus, ginabi mo ang kamatayan, hanggang sa ko'y lubos. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Kayang harapin sa biyaya mo, titindig ako. Buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Amen. Yes, Lord. Sa biyaya mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Aking Diyos, dakilang manunubos, buhay ko'y sa'yo. Kalayaan ko ay binayaran mo ng iyong dugo. Aking Diyos, biyaya mo'y sukdulan, pagpuri ko'y sa'yo. Sa krus, inapit mo ang kamatayan, pag-asri ko'y ngayon. Yes, Lord. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang harapin. Kayang harapin sa biyaya mo, titindig ako. Buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo, titindig ako. Buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo. Tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, lahat ay kaya namin gawin. Amen. Lahat ay kaya namin harapin. Lahat ay kayang gawin, lahat kayang 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 harapin. Kayang harapin sa biyaya mo, titindig ako.
buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo, tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo, titindig ako, buhay ay panatag sa palad mo. Sa pangako mo, di mabibigo, tagumpay ay tiyak sa biyaya mo. Sa biyaya mo. Yes, Lord. Hallelujah. Sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ayo po ay itaas po natin ang ating mga kamay. At ngayon po ay ating po tanggapin ang basbas at pagpapala ng ating Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita na nagbigay po sa amin ng kalakasan. Salamat sa mga buhay ng aming mga kapatid, Panginoon, na iniingatan mo araw at gabi. Gising kami tulog, may nagbabantay sa amin na isang dakilang Diyos na nag-iingat po sa amin sa lahat po ng pagkakataon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, iyo pong ingatan ng iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, ipadamo mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa bawat sa amin. Ikaw na Diyos na may likha ng langit at lupa, siyang nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Sa iyo lang namin, Panginoon, pinagkakaloob ang lahat ng papuri. Ipatong mo po ang iyong mapagpalang kamay sa lahat po ng iyong anak na nasa mga tahanan at igawad mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang basbas at kalinga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po sa ating lahat. Lahat po ng mga nanonood po ngayon sa ating pong Jesus Tayong Pag-asa, balik po tayo sa Zoom. No, for our prayer. Yung mga prayer concern po kasi natin doon natin ipagpe-pray. Praise God. Sige.